Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang hapon. Narito na ang Agribalitaan sa linggong ito. 20 AEWs nagtapos sa M&E training. Ginanap mula noong May 23 to 24, 2023 sa bayan ng Nabua, probinsya ng Camarines Sur, ang 3 araw na pagsasanay sa M&E Matters Training on Basic Monitoring and Evaluation para sa mga kasapi ng Agriculture and Fisheries Extension ng bawat local government units. May kabuuang 20 agricultural extension workers mula sa mga probinsya ng Bicol ang bumuo sa ikalawang batch at matagumpay na lumahok sa nasabing pagsasanay. Ang pagsasanay na ito ay bilang suporta sa Devolution Transition Plan kung saan ang ilang mga aktibidad ng pagpapalawak para sa mga magsasaka at mangingisda ay ibibigay sa LGU sa pamamagitan ng kanilang mga opisina sa agrikultura. Magkakaroon muli ng nasabing pagsasanay sa ikatlong batch na gaganapin naman ngayong November 2023. Samantala, pagsasanay sa 19 na EEW sa produksyon, proseso at pagbenta ng gulay sa mababang lupain, nagtapos na. May kabuuang 19 na agricultural extension workers mula sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate ang matagumpay na nakapagtapos sa 5 araw na pagsasanay sa training of trainers on lowland vegetable production, processing and marketing with God concept na pinangunahan ng Agricultural Training Center or ATI Bicol noong May 23 to 26, 2023 sa Makagang Business Center sa bayan ng Nabua, probinsya ng Camarines Sur. Ang nasabing pagsasanay ay idinisenyo upang bigyang kapasidad ang mga EEWs sa naaangkop na teknolohiya sa produksyon ng gulay sa mababang lupain, pag-uuri at pamamahala ng mga gulay sa paggamit ng mga teknolohiya sa post-harvest upang mapalago ang gulay at halaga nito, gayon din ang potensyal na maibenta ito. Samantala, training on waste management and utilization naging matagumpay. Bilang suporta sa National Livestock Program or NLP ng Kagawaran ng Agrikultura, nagkaroon ng 3 araw na training on animal waste management and utilization na ginanap noong May 29 to 31, 2023 sa Bulwagan ng Calaguas sa loob ng ETI RTC 5 sa San Agustin, Bayan ng Pili, probinsya ng Camarines Sur. Matagumpay na nagtapos ang 21 na mga benepisyaryo ng programa ng Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion or INSPIRE ng Department of Agriculture Regional Field Office 5. Ang pagsasanay ay naglalayon na palakasin ang mga benepisyaryo ng mga proyektong nakabatay sa baboy ng DA na may kaalaman at kasanayan sa pamahala at paggamit ng basura, partikular na ang teknolohiya ng biogas at iba pang mga produktong nakabatay sa basura ng agrikultura. Cash grant sa PAFES Catanduanes at Albay, iginawad ng ETI Bicol. Ang ATI Bicol sa pamumuno ni Center Director Elsa Iparot bilang isa sa mga ahensyang inaasahang magbibigay ng taunang co-financing sa operasyon ng Province-led Agriculture and Fisheries Extension System or PAFES sa bawat lalawigan ay nagbigay ng cash grant sa Provincial Local Government Unit or PLGU ng Catanduanes noong June 7, 2023 sa opisina ni Governor Joseph Buboy Cua kasama ang ilang pang mga pangunahing opisyal.
Samantala, sa kabila ng Alert Level 3 status ng Mayon Volcano sa Albay, iniabot muli ni ATI Bicol Center Director Elsa E. Parrot ang pondo sa PLGU ng Albay sa opisina rin ni Governor Edsel Greco Lagman, kasama ang iba pang pangunahing opisyal noong June 8, 2023 at minarkahan ang isang hakbang tungo sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lalawigan. Ang mga iginawad na pondo sa parehong lalawigan ng Catanduanes at Albay ay inilaan upang suportahan ang prioridad na aktibidad o mga intervention na tinukoy ng mga lalawigan sa ilalim ng kani-kanilang Collaborative Provincial Agriculture and Fisheries Extension Program or CPAFEF na inaasahang maghanda sa kanilang PLGU para epektibong isagawa ang mga ipinasang mga tungkulin at serbisyo ng Agriculture and Fisheries Extension. Ito ay nagsisilbing isang strategic extension support service ng ATI Bicol upang maisakatuparan ang Catanduanes Agriculture and Fisheries Extension Center or CAFEC at ang Albay Agriculture and Fisheries Extension Center. Ang programang ito ay naglalayong palakasin ng ating mga magsasaka, pahusayin ang produktibidad ng agrikultura at isulong ang napapanatiling mga kasanayan sa agrikultura at pangisdaan. At yan ang Agribalitaan sa linggong ito. Ako po si Ate Cha, ang inyong Agribalitaan podcaster. Magandang hapon. Magandang araw mga ka-agri, isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Welcome sa ika-9 na episode ng ating Kaugnay Podcast, provider of extension advice and services in agriculture or PEACE. Ito po ang inyong lingkod, Robert, mula po sa Planning, Monitoring and Evaluation Unit ng ATI Bicol. At samahan niyo po kaming tunghayan ang ika-9 na episode ng ating Agri-Salitaan kasama ang mga kinatawan ng Nesting Place Integrated Farm. Makakasama po natin ngayon ang LSA Co-Operator na si Mr. Omar P. Aguilar at ang co-owner ng farm na si Ms. Hanlin A. Hidalgo. Makakasama po natin sila upang mas lalo nating makilala ang Nesting Place Integrated Farm. Malalaman din natin mamaya ano ang mga products and services ng isa sa mga learning sites for agriculture farms natin dito sa Camarines Sur, nakabilang din po sa Bicol Association of Learning Sites for Agriculture. So ayan, magandang hapon po Sir Omar and Ma'am Hani, and welcome po sa ating Kaugnay Podcast. Magandang hapon din. Good afternoon. Masyado kaming interesado paano tayo nag-arrive sa name ng Nesting Place. Ano po yung reason why nag-arrive tayo sa farm name na Nesting Place Integrated Farm? Actually, the Nesting Place Integrated Farm is coined and conceptualized in honor sa aming ama, si Onesto Aguilar. Tawag sa kanya palagi is Uning and sometimes Nest. So, Nesto yung tawag sa kanya. So, yung pinangalan namin sa farm, siya yung nagsimula ng lahat kasi ng mga crops doon, mga early fruit-bearing trees and yung mga plants and vegetables doon. So, we honor him using his name as our integrated farm. So napapanahon din na yung nesting is, meaning ng nesting yung talagang parang nest ng isang syempre bird or ibon na nag-nurture ng mga kanyang anak para ma-refresh and mabusog and masustansya yung kanilang mga pangangatawan bago tumahak or lumipad. So yung ino-offer namin doon na idea about nesting is also the same, na para maging nurturing yung place and ma-refresh ka sa nung pagod ka na or gusto mong pahinga muna, mag-relax or doon kami nagkaroon ng idea. Let's use that para mas ma-relax yung mga guests natin or yung sino man tao na gustong magpahinga with also the farm na
na environment para mas ma-appreciate nila yung nature and agriculture especially. So yun po, kung titingnan po natin yung name, nakalagay yung word na integrated. So hindi lang siya, tama po ba ako, hindi lang siya pertaining sa crops and livestock integration. So may inad din kayo mga amenities or services na para maging siyang parang farm approach na holistic approach, hindi lang talaga production. So more of sabi ni Sir Omer, more on may relaxation, a place to rest, magpahinga and mag-refresh. So bakit Nourishment ng katawan, physical, spiritual, pwede kasi pwede ka namang magmuni-muni. Tapos emotional. So hindi lang siya talaga kasi yung nourishment na sinasabi namin kasi may mga pagkain, may mga tanim, may pagkain. So meron kang pwedeng source ng pagkain doon. So aside dyan, ma'am, doon na din nanggagaling yung mga sineserve po ninyo sa sa farm. Yung mga produce po ba natin from farm to table na yung approach natin? Hindi lahat, pero yung mga nakatanim doon, usually ginagamit namin pag-serve sa guest kung nag-order sila. Tsaka yung tilapia. Mga agricultural doon. Fish pond, yung mga manok, native chicken, pabo. So more of something working din po kayo sa mga natural farming system. So safe food yung ino-offer natin sa ating mga guests na kasi anyway, nakita po namin ma'am na sabi nyo doon sa inyong mga previous posts na nakita namin on public post sa page na pag nandun ka, makakarinig ka ng mga tweeting birds, singing frog, pa yung galing yung mga terms. So talagang siya maganda talagang place to relax, to start up, refresh. Nature, may interaction with nature. Kasi pwede mong hawakan yung mga manok, pabo, meron mga kalabaw, may baka, and then yung mga nakikita mo talaga sa farm nandun. So ayan po, malaking karangalan po para sa ATI na ang nesting place ay nagawaran ng prestigious international recognition para sa inisyatibo nito during the 16th World Agritourism Day this year. Po, kinilala ang nesting place para sa inisyatibo nitong Green Growth through enriching advocacy farm and learning potential in agritourism. So, congratulations po sa family farm actually ng nesting place for this one. So, tanong ko lang ma'am, paano kayo napunta sa ganun? Paano kayo nagkaroon ng award? Ano yung dinaanan niyo pong process? Well, it just so happened kasi nasa academe ako. Normally nag-a-attend ako ng mga conferences, mga seminars on agritourism, and then nakilala ko yung itong network na to on agritourism, and then I've been talking about sa green tourism kasi yung agritourism naman is partly meron siyang green tourism concept. And then sabi nila sa akin, why don't you? Kasi malaki talaga yung advantage kapag pinopost mo sa social media. Yung nakikita nila, ito. So they invited me to participate. You join this competition kasi nakikita namin na swak yung criteria doon sa ina-advocate nyo. So it's more on advocacy ng agriculture. Kaya nga sabi nyo, green growth through advocacy and learning potentials. Kasi ngayon, we are in partnership not only with ATI. Actually, itong lahat ng ito, yung nesting place, nagsimula dahil sa pagiging LSA namin. And then, so, because of our partnership with institutions like ATI, TESDA, DA, na nakita namin na para-parehas naman yung aming advocacy. So, why not we partner on this kind of project? So, kaya nabigyan din kami ng certification ng TESDA on offering yung mga trainings ng ngayon meron kaming sa rice farming, yung sa inbred rice production and farm mechanization. So, marami na rin kaming napatapos na scholars doon sa I think it's more than 100 scholars na napatapos. So, talagang continuous. Hanggang ngayon, meron kaming existing na mga scholars sa
sa TESDA. So, we really make sure din na natutulungan namin yung neighbors namin kasi yun yung first namin yung community. Yun yung aming unang tinulungan doon sa training. So, sa amin dapat mag-spread yun dito muna sa community, sa Barangay Bigaas. So, yun yung una namin na inimbitahan na attend kayo. Actually, halos lahat ng mga trainees, sila ang aming mga participants. Kasi para nasi-spread mo sa unang-una sa neighbors mo. Pero ngayon, lumalawak na siya ng paunti-unti sa iba't ibang barangay. So, pero inuuna namin yung sa barangay muna. So, yun, advocacy and through the farm tourism concept, yung mga millennials ngayon na siguro na i-inspire namin sila na who would go into farming na meron naman palang magandang segue ng farming na hindi lang puro pagtatanim. So you can also go into farm tourism. So siguro dun sila nag-bank on dun sa criteria na kaya pumasok kami doon sa Actually there were around it's a worldwide competition. Around 50 entries ata. 50 kumbaga yung from different countries. From different countries. 50 yung nag-submit but they only chose 6. So isa tayo doon. The only one from Bicol region. Yes. So, syempre, advertise din natin maybe yung mga LSA farm din po natin sa ibang provinces. Maybe they can join on the next search doon sa ating award. So, it's good to hear po, Doc, Ma'am Hani, na meron na tayong mga yung fulfilled, Sir Omar, and nakita natin yung fulfilled function ng LSA. Looking at na-specify nyo kanina na you're really working on dun sa community ayusin. Kasi yun yung pinaka-purpose ng LSA. Talagang yung community where it is established. Pag binalikan natin yung mandato ni LSA. So, yun po. And, yun. Aside from ATI po, meron pa ba tayong mga other agencies aside doon sa mga na-mention po ninyo or private partners na tumutulong po sa operation natin? Yes. Salamat at na-mention mo yon yung ATI, TESDA, DA, BFAR na nagbigay sa amin ng startup ng mga fingerlings para sa aming fish pond. And then, yung LGU Calabanga talaga sila yung nag-push sa amin na mag-register sa tourism sa DOT, Department of Tourism. So malaking pasasalamat din namin sa LGU Calabanga kasi especially yung tourism officer nila kasi talagang isa siya sa mga nagpo-promote ng aktibo sila active talaga sila na mag-promote ng aming nesting place. And sa ngayon yung isa sa mga talagang namin bini-work out yung aming partnership with the Department of Science and Technology, DOST. Kasi we wanted to solarize our farm. Kumbaga off-grid na siya. Tapos parang energy renewable, green energy na talagang gusto namin kasi we are promoting green tourism, so we can also make use of kasi di ba yung energy natin ang mahal-mahal. So hindi pa stable. So talagang matutulungan yung irrigation. So, and po, Nesting Place is now a recognized leader in agritourism farming. As an ATI certified LSA po, marami na mga bisita na pumupunta doon sa farm. Then, ano po yung mga other initiatives pa ng Nesting Place bilang isang LSA? Ngayon, in-expand namin yung trainings not only to sa rice. We are actually applying for yung sa organic naman na production. So, kasi pag saturated na yung yung community mo, alam na nila yung technology ng rice. So, diversify naman sila. So, dapat, kasi di ba pag bagyo, pag puro rice lang, tapos natamaan yun. So, kailangan mag-diversify sila ng iba. So, we are applying for organic production training, sa organic agriculture training. So, yun ang next naming mga projects for as a farm school. One of the major. Kasi alam niyo naman, pag organic certification, it will be undergoing a third-party certification. I think ATI can help in terms of the training.
Yung But mga before- staff, production staff. Yes, before kasi meron kaming organic certification na sa rice kasi we were part of Pecuaria's supplier, yung parang satellite farm nila. Sila naman nag-umpisa, ayun pa, I would also like to thank Pecuaria kasi isa din sila sa mga kumbaga nagtumulong sa amin na mag-go into organic rice production. In fact, for several years sa kanila kami nagde-deliver ng aming black rice, red rice. It's Sa good to kanila hear, kami. ma'am, na we have the component na po nung ating nung at least parang magiging na yun, parang reference doon na yung buong farm na mapa-certify, tinatarget Oo, naman natin. oo. But now kasi ginagamit yung rice farm namin into demo ng sa TESDA. So kaya siya parang part by part yung mga yung demonstration na kasi different batches would come tapos iba-iba naman yung nila pacing ng so iba't ibang part ng farm. Kaya yun, we devoted the rice farm ngayon sa rice sa parang demonstration farm para sa rice. So ngayon, magde-develop naman ulit kami ng demonstration area para sa organic. So yun, tama yung sinabi mo na siguro we also go into certification para talagang full blast na na siya, matatawag mong organic. Kasi alam mo, mahirap din yung proseso, di ba? Maraming pagdadaanan na certification process and auditing yung farm before talaga siya ma-certify. And tawag dito, it's good to hear na may mga iba pa palang courses na pwedeng abangan aside dun sa mga currently offered under TESDA in partnership with Nesting Place. So, na-expect natin na later on, mas maraming i-advertise. And siguro, Sir Omar and Ma'am Hanny, this is also the time to advertise yung mga, kung kailangan nyo pa ng enrollees doon sa ating Nesting Place, no? Actually, may ongoing kami ngayon na na training. Pero in the future, siguro we will announce sa page namin that there will be another batch of training para sa it's either sa rice or sa kung hopefully ma-approve yung organic farm. Yon, organic production. Ayan, so thank you dyan, ma'am. And of course, aabangan namin yung mga posts. Ako naka-follow talaga ako sa Nesting Place kasi pag very Instagrammable yung mga pictures. No, Saka, by the way, yung stay pala sa Nesting Place is exclusive siya. Exclusive siya for a certain group. So kung magbubook sila, parang kanila lang yon lahat. So we hindi yung kanila na yung farm, ma'am. hindi kanila. Ibig sabihin, you rent the whole place for the group. Kasi 'di ba parang siya. It started dun kasi sa pandemic, 'di ba? Parang yung bubble lang, yung yung So parang we also a part of our services is exclusivity ng lugar. Wow, yun yung maganda. So, paano ba tayo dyan ba may magpapabook or magpapareserve or reservation process? Paano yung ginagawa po? Siyempre, unang-una, you have to like our page muna para sa Like Nesting Place Integrated Farm. So, wala naman ibang doon kaparehas na And then, you message doon. You can chat us doon sa page and then automatic may sasagot talaga doon sa'yo for the inquiries. Yan, so ganoon lang yung process. Ang bilis, bilis Siyempre, lahat ngayon ay online na. Online So, na lahat. yun na din yung... Hindi na nga kami nagbibigay ng mga flyers kasi parang sa green yun, di parang puputol ka pa ng kahoy parang so online na. Online na lang. Sabi namin, you just Click just on like it. on the page and then message sa Facebook. Siya, So, aside from it po, meron pa po ba kayong other services na ino-offer doon or amenities? Ano ba? May Pag exclusive. May abangan sila. Next Marami time. silang Maraming abangan. abangan kasi may syempre Hindi pa po ba pwede? pagsawa na yung ngayon yung farm spa existing yung farm spa, pwede ka magpahilot. And by the way, yung aming partners pala are from sa Hilot sa Magaraw Hilot Association. So yun yung aming talagang partner para sa aming farm spa. And then so meron kaming kawak bath, merong pool, merong yung farm stay, the whole experience ng farm stay. Then surprise yung iba, basta makikita nyo na lang sa post yung mga susunod naming offering sa services sa farm. Maraming silang kailangang expect sa Nesting Place. Hindi lang kasi talaga siya for Pa-excite naman yan. for exclusivity. Marami silang
experience sa farming. Kasali na doon yung training and everything. Marami rin mangyayaring bago din doon. And obviously, marami ding mga crops na pwede nating mailagay doon for our future guests. Siya. Alright, maraming salamat po for really taking time in behalf po ng aming ATI Bicol Center Director, si Ma'am Elsa Ipalot, at sa lahat po ng bumubuo ng ATI Bicol. Maraming salamat po for time given or shared to us this afternoon sa ating podcast. So, we are really happy to have you here po as the owners po ng Nesting Place Integrated Farm. And we hope and aasahan nyo po yung aming continuous support mula po sa ATI Bicol with all the innovations na narinig po natin and other interventions na gagawin nyo in the future. So, wala akong ibang masabi but good luck po sa lahat ng learning sites natin dito sa Bicol Region. Currently kasi ang dami na, 115 LSA na tayo. So, and I think halos weekly may pumapasok ng mga requests. Pero I really appreciate those LSA na talagang from this one, nag-boom up, naging tourism site, naging farm school, and marami pa mga innovations na ginagawa. Ayan, hanggang sa susunod na Agri-salitaan. Once again po, maraming salamat sa mga kinatuban po ng Nesting Place Integrated Farm. Ako po si Robert at ito ang ating kaugnay podcast, provider of extension advice and services in agriculture. Muli po sa ating lahat, masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Magandang hapon po. Narito ang ating Agri-abangan ngayong linggo. Bago tayo dumako sa mga kaganapan sa mga susunod na linggo, narito muna ang ating Agri-tanong. Anong prestigious international recognition ang natanggap ng Nesting Place Integrated Farm for showing incredible performance in the category Green Growth through Enriching Advocacy, Farm and Learning Potential in Agritourism? I-comment lamang ang inyong sagot at ang may tamang sagot ay makakatanggap ng taro chips and Roselle red wine mula sa Manuel's Garden. Narito ang ating Agri-abangan sa mga susunod na linggo. Sa ilalim ng regular program, gaganapin ang social mobilization training sa darating na ika-19 hanggang ika-23 ng Hunyo. Magkakaroon din ng pre-departure orientation course para sa mga Filipino Youth Farmers Internship Program in Taiwan. Ito ay lalahukan ng 3 interns, 2 na galing sa Albay at 1 naman na nanggaling sa Camarines Norte. Magkakaroon naman ng RCM campaign sa ika-15 ng Hunyo na gaganapin sa Berac, Catanduanes. Sa ilalim naman ng OAT, magkakaroon ng Trainer of Trainers on Participatory Guarantee System na lalahukan ng mga AEW na gaganapin sa ika-20 hanggang ika-23 ng Hunyo. Sa ilalim naman ng NUPAP, gaganapin sa 15 ng Hunyo ang Skill Up on Urban Agriculture Garden Establishment. Magkakaroon din ng Skill Up on Mushroom Production sa ika-16 ng Hunyo. At Skill Up on Hydroponics na gaganapin sa ika-23 ng Hunyo. Sa ilalim naman ng HBCDT, magkakaroon ng Trainings of Trainers on Lowland Vegetable Production, Processing, and Marketing sa ika-19 hanggang ika-23 ng Hunyo. At yan ang ating Agri-abangan. Ako po si Ate Sab, ang inyong Agri-abangan podcast. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.